Sa isang liblib na lugar na napapaligiran ng luntiang bukirin at tahimik na kabundukan, may isang binatang nagngangalang Mateo. Lumaki siya sa hirap, ngunit hinubog ng mga pagsubok ang kanyang puso upang maging matatag, mapagtiis at puno ng pangarap. Maagang naulila si Mateo sa ama at ang kanyang ina naman ay matagal nang may sakit. Sa murang edad, natutunan niyang akuin ang responsibilidad na dapat sanay para sa isang ganap na lalaki. Araw-araw, gigising siya bago sumikat ang araw upang magtrabaho sa maliit nilang lupain, nagbubungkal ng lupa, nagdidilig ng pananim, at kung minsan ay namamasukan sa karatig bukid kapalit ng kaunting salapi. Ngunit sa kabila ng kanyang sipag, tila hindi sapat ang kanyang kinikita upang mapunan ang pangangailangan nila ng kanyang ina. Maraming gabi ang lumilipas na sila'y kumakain lamang ng lugaw o kaya'y pinaghati ang isang pirasong tinapay. Sa gitna ng kanyang paghihirap, may iisang bagay na nagbibigay liwanag sa kanyang puso, ang kanyang panabong na manok na si Bagwis. Si Bagwis ay hindi ordinaryong manok. Ibinigay ito sa kanya ng kanyang ama bago ito pumanaw. Alagaan mo siya, anak, ang huling bilin ng kanyang ama. Darating ang araw, siya ang magiging susi ng iyong kapalaran. Simula noon, inalagaan ni Mateo si Bagwis na parang sariling kapatid. Hindi niya ito ginamit sa sabong para sa kasakiman. Para kay Mateo, si Bagwis ay alaala. Isang buhay na paalala ng pagmamahal ng kanyang ama. Ngunit habang tumatagal, lalong bumibigat ang kanilang kalagayan. Isang gabi, habang nakahiga si Mateo sa kanilang lumang papag, pinagmamasdan niya ang kisame na tila ba nagkukubli ng sagot sa kanyang mga tanong. Hanggang kailan ganito? Mahina niyang bulong sa sarili. Kaya ko pa bang ipaglaban ito? Mula sa isang sulok, narinig niya ang mahina ngunit kakaibang tunog. Parang may kumakaluskos sa ilalim ng kanilang bahay. Agad siyang bumangon. Sa unay inakala niyang daga lamang iyon. Ngunit nang muling marinig ang tunog, mas malinaw, mas mabigat, hindi na niya napigilang kabahan. Dahan-dahan siyang lumabas ng kanilang kubo, tangan ang isang lumang lampara. Ang malamig na hangin ng gabi ay dumampi sa kanyang balat. Tila may dala itong kakaibang pakiramdam, isang uri ng babala. Lumuhod siya at sinilip ang ilalim ng bahay. Wala. Ngunit nang siya'y tatayo na sana, biglang may maliit na aninong kumilos sa kanyang gilid. Napaatras siya. Sa harap niya ay may isang nilalang, maliit, kulubot ang balat at may matang tila kumikislap sa dilim. Isang duwende. Napalunok si Mateo. Hindi ako nananakit, mahinang sabi ng nilalang. Ako'y matagal nang naninirahan sa lupaing ito. Hindi makapagsalita si Mateo. Sa dami ng kwento tungkol sa mga duwende, may mabuti, may masama. Hindi niya alam kung ano ang kahaharapin niya. Ngunit ang kakaiba, wala siyang naramdamang takot. Sa halip, tila may kung anong kapayapaan sa presensya ng nilalang. Bakit ka nagpapakita sa akin? Tanong ni Mateo, pilit pinatatag ang sarili. Ngumiti ang duwende. Dahil nakita ko ang iyong puso. Nanatiling tahimik si Mateo, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalinlangan. Ikaw ay hindi tulad ng iba, patuloy ng duwende. May kapangyarihan kang hindi mo pa nauunawaan at ang manok na iyong inaalagaan, siya ay hindi pangkaraniwan. Napatingin si Mateo kay Bagwis na noon ay tahimik na nakadapo sa isang sulok. Ano ang ibig mong sabihin? Unti-unting lumapit ang duwende. Ang manok na iyan ay may dugong mahiwaga, ngunit ang tunay na lakas nito ay hindi magigising kung walang tamang tagapag-alaga.
Napakuyom ang kamao ni Mateo. Hindi ko siya ibebenta kahit kailan. Muling ngumiti ang duwende, ngunit sa pagkakataong ito, mas malalim ang kahulugan ng kanyang ngiti. Hindi ko hinihingi ang iyong manok, sabi nito. Ang nais ko ay tulungan ka. Napakunot ang noo ni Mateo. Bakit? Isang sandaling katahimikan ang namayani. Dahil minsan may tumulong din sa akin. Hindi na nakapagsalita si Mateo. Ang kanyang puso ay tila nahahati sa pagitan ng pagtitiwala at pagdududa. Kung tatanggapin mo ang aking tulong, dagdag ng duwende, magbabago ang iyong kapalaran. Ngunit tandaan mo, ang bawat biyaya ay may kaakibat na pagsubok. Unti-unting lumalim ang gabi. At sa sandaling iyon, naramdaman ni Mateo na ang simpleng buhay na kanyang kinagisnan ay malapit ng magbago. Hindi niya alam kung ito ba'y magdadala sa kanya ng pag-asa o tuluyang magtutulak sa kanya sa kadiliman. Ngunit isang bagay ang sigurado. Ang kanyang kapalaran ay nagsimula ng gumalaw. Kinabukasan, tila may kakaibang bigat ang hangin sa paligid. Maagang nagising si Mateo, ngunit hindi tulad ng dati. Ang kanyang isipan ay hindi mapakali. Ang nangyari kagabi ay paulit-ulit na bumabalik sa kanyang alaala. Ang duwendeng misteryoso, ang mga salitang puno ng hiwaga at ang pahiwatig tungkol kay Bagwis. Habang pinapakain niya ang kanyang manok, napansin niya ang kakaibang kilos nito. Hindi ito tulad ng dati na payapang kumakain lamang. Si Bagwis ay tila alerto, ang mga matay mas matalim at ang tindig ay puno ng kakaibang lakas. Parang may nagbago sa'yo, bulong ni Mateo habang marahang hinahaplos ang balahibo ng manok. Ngunit ang katahimikan ay biglang naputol nang umubo ang kanyang ina mula sa loob ng kubo. Agad siyang napalingon. Inay, mabilis siyang tumakbo, papasok. Natagpuan niya ang kanyang ina na hirap sa paghinga, pawis na pawis at tila pinipigilan ang sakit na matagal na nitong kinikimkim. Ayos lang ako, anak, mahina nitong sabi, ngunit halatang pilit lamang. Napapikit si Mateo. Hindi sapat ang ayos lang. Hindi sapat ang pagtitiis. Kailangan na niyang gumawa ng hakbang. Sa unang pagkakataon, sumagi sa isip niya ang bagay na matagal na niyang iniiwasan, ang pagsabak ni Bagwis sa sabong. Hindi niya gustong gamitin ang manok para sa pera. Ngunit sa harap ng kalagayan ng kanyang ina, ang prinsipyo ay tila unti-unting natitinag. Lumabas siya ng kubo, mabigat ang loob. At doon, sa lilim ng isang matandang puno, muli niyang nakita ang duwende. Para bang matagal na itong naghihintay. Alam ko ang iniisip mo, sabi nito. Hindi na kailangang magpakilala. Kung totoo ang sinasabi mo, mahina ngunit matatag na tugon ni Mateo. Kung may kakaiba nga kay Bagwis, tutulungan mo ba akong iligtas ang aking ina? Tahimik na tumango ang duwende. Ngunit ang mga sumunod nitong salita ay tila may kasamang babala. Ang kapangyarihan ay hindi laruan, Mateo. Kapag ginamit mo ito, kailangan mong harapin ang kapalit. Anong kapalit? Agad niyang tanong. Ngunit hindi sumagot ang duwende. Sa halip, iniabot nito ang maliit na bagay. Isang tila lumang agimat na yari sa kahoy, may ukit na hindi maunawaan. Ilagay mo ito malapit sa manok mo, huwag mong aalisin. Tinanggap iyon ni Mateo, bagamat may alinlangan. Anong mangyayari? Tingnan mo sa sarili mong mga mata. At tulad ng unang gabi, bigla na lamang nawala ang duwende, parang usok na tinangay ng hangin. Kinagabihan ginawa ni Mateo ang sinabi ng duwende.
Ikinabit niya ang agimat sa kulungan ni Bagwis. Sa una, walang nangyari. Ngunit pagsapit ng hating gabi, may kakaibang liwanag ang nagsimulang magmula sa paligid ng manok. Napaatras si Mateo, nanlalaki ang mga mata. Ang balahibo ni Bagwis ay tila kumikislap, ang kanyang mga mata ay nagkaroon ng kakaibang kinang hindi normal, hindi pangkaraniwan. At bigla, isang malakas na tilaok ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Ngunit ang tilaok na iyon ay hindi simpleng huni. May kakaibang lalim, parang may lakas na dumadaloy sa hangin. Naramdaman ni Mateo ang panginginig ng lupa sa kanyang paanan. Hindi ito normal, bulong niya. Ngunit kasabay ng kanyang takot ay isang bagay na mas malakas. Pag-asa. Kinabukasan, kumalat ang balita sa mga karatig lugar tungkol sa isang malaking sabong na gaganapin. Maraming magagaling na manok ang inaasahang sasali at malaki ang pusta. Matagal na niyang iniiwasan ang ganitong mundo. Ngunit ngayon, wala na siyang ibang pagpipilian. Lumapit siya sa kanyang ina bago umalis. "Babalik ako agad, inay," sabi niya, pilit pinatatatag ang tinig. Mahina itong ngumiti. "Mag-ingat ka, anak." Sa simpleng ngiting iyon, naramdaman ni Mateo ang bigat ng kanyang desisyon. Hindi na ito tungkol sa kanya. Ito ay laban para sa buhay ng kanyang ina. Habang naglalakad siya patungo sa lugar ng sabong, dama niya ang titig ng mga tao. Ang ilan ay may pag-aalinlangan. Ang iba'y may pangungutya. Si Mateo, sasali, bulong ng ilan. Ang payat niyang manok, wala yang laban. Ngunit hindi siya nagsalita. Tahimik lamang siyang nagpatuloy. Sa kanyang mga kamay ay si Bagwis, kalmado, ngunit tila may tinatagong lakas. Pagdating niya sa arena, sinalubong siya ng ingay ng mga tao, ang tensyon sa hangin at ang init ng kompetisyon. Ito na ang simula. Ngunit hindi niya alam na ang hakbang na ito ay magbubukas ng pintuan sa isang mundong hindi niya pa kailanman naranasan. Isang mundong puno ng kapangyarihan, panganib at lihim na matagal nang nakatago sa dilim. At sa mundong iyon, hindi lahat ng panalo ay may kapalit na saya. Mainit ang sikat ng araw, ngunit mas mainit ang tensyon sa loob ng sabungan. Ang bawat sigaw, bawat taya at bawat hampas ng pakpak ay tila sumasabay sa tibok ng puso ni Mateo. Tahimik siyang nakatayo sa isang sulok, tangan si Bagwis. Hindi siya sanay sa ganitong ingay, sa mundong puno ng pagsusugal, pagmamataas at pag-asa na nakataya sa bawat laban. Ngunit sa araw na iyon, hindi niya kayang umatras. Hindi na. "Hoy, ikaw ba yung bagong sali?" Tanong ng isang matandang tagapamahala ng laban habang sinusuri si Mateo mula ulo hanggang paa. "Opo," mahinahon niyang sagot. "Sigurado ka? Hindi biro ang laban dito." Tumingin si Mateo kay Bagwis. Sa mga mata ng kanyang manok, wala siyang nakita ni katiting na takot. "Kaya namin," matatag niyang tugon. Isa-isang tinawag ang mga kalahok. Ang kalaban ni Mateo ay isang kilalang sabunghero, si Rodel, na kilala sa pagkakaroon ng mga manok na halos hindi natatalo. Malalaki ang kanyang alaga, matitipuno at sanay sa matitinding laban. Nang makita ng mga tao ang maliit na manok ni Mateo, agad silang natawa. "Yan, lalaban," sigaw ng isa. "Isang tama lang yan," dagdag pa ng iba. Ngunit hindi pinansin ni Mateo ang mga iyon. Ang mahalaga sa kanya ay ang laban na nasa harap niya.
Nang ilabas ang dalawang manok sa gitna ng arena, agad na napansin ng lahat ang laki ng diferensya. Ang manok ni Rodel ay halos doble ang laki ni Bagwis. Malakas ang sigawan ng mga tao. "Tapusin mo na agad," sigaw ng ilan kay Rodel. Ngumiti lamang ito, puno ng kumpiyansa. "Pasensya na, bata," sabi niya kay Mateo. "Mabilis lang ito." Hindi sumagot si Mateo. Sa halip, marahan niyang hinawakan si Bagwis at bumulong. "Hindi ito para sa akin, para ito kay inay." Nang magsimula ang laban, agad umatake ang kalaban. Mabilis, malakas. Isang matinding hampas ang tumama kay Bagwis, dahilan upang siya'y umatras. Napasinghap ang mga tao. "Wala na yan," sigaw ng karamihan. Ngunit sa sandaling iyon, may kakaibang nangyari. Ang mga mata ni Bagwis ay biglang kumislap. Ang kanyang katawan ay tila pinuno ng enerhiya at sa isang iglap, bumilis ang kanyang galaw. Iwas, atake, sunod-sunod. Hindi na siya ang parehong manok na tahimik na inaalagaan ni Mateo. Ang bawat galaw ay eksakto, matalim at tila ginagabayan ng isang puwersang hindi nakikita. Natahimik ang mga tao. "Anong klaseng manok yan?" bulong ng ilan. Hindi makapaniwala si Rodel. Ang kanyang manok na sanay sa panalo ay unti-unting napipilitan. Hanggang sa isang mabilis at eksaktong galaw ang nagpatumba sa kanyang alaga. Tahimik, walang kumibo, hanggang sa tuluyang ideklara ang panalo. Panalo. Biglang sumabog ang arena sa ingay. Hindi makapaniwala ang lahat. Ang maliit at tila walang laban na manok. Ang siyang nagwagi. Napaupo si Mateo, tila hindi pa rin makapaniwala. Sa kanyang dibdib ay naroon ang halo-halong emosyon, gulat, saya at takot. Dahil alam niyang hindi ito normal. Habang kinukuha niya si Bagwis, napansin niya ang isang lalaking nakatingin sa kanya mula sa malayo. Tahimik, matalim ang tingin, at tila may alam. Hindi ito sumigaw, hindi pumalakpak. Ngunit sa kanyang mga mata, may kakaibang interes. Lumapit si Rodel kay Mateo. Hindi na ito galit. Sa halip, may halong respeto ang kanyang tinig. "Hindi ko alam kung ano ang sikreto mo," sabi niya. "Pero hindi yan pangkaraniwan." Tahimik lamang si Mateo. Dahil sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang tama ito. Habang pauwi siya, tanga ng panalo at ang pag-asang madadala niya sa kanyang ina. Muli niyang naramdaman ang presensya. Sa gilid ng daan, sa ilalim ng puno, naroon ang duwende. Ngumiti ito. "Simula pa lamang iyan," sabi nito. Ngunit ang sumunod nitong mga salita ay may kasamang bigat. "Mas lalalim pa ang iyong haharapin." Napahinto si Mateo. "Anong ibig mong sabihin?" Ngunit tulad ng dati, nawala na naman ang duwende. Sa gabing iyon, habang pinagmamasdan niya ang kanyang ina na natutulog ng payapa, naramdaman niya ang isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman. Pag-asa. Ngunit kasabay nito, may bumubulong sa kanyang isipan na ang bawat panalo ay may kasunod na kapalit, at sa dilim ng gabi, may mga matang nagmamasid. Tahimik, naghihintay. Hindi agad nakatulog si Mateo ng gabing iyon. Bagamat payapa ang paghinga ng kanyang ina at tila gumaan ang kanyang pakiramdam matapos ang unang panalo, may kung anong bumabagabag sa kanyang kalooban.
Ang tagumpay na dapat sana'y magdulot ng lubos na saya ay may kasamang kakaibang bigat. Isang pakiramdam na tila may kapalit ang lahat. Tahimik niyang pinagmasdan si Bagwis na nakadapo sa tabi ng kulungan. Ang dating simpleng manok ay ngayon ay tila may sariling presensya. Isang nilalang na may lihim na hindi pa niya lubos na uunawaan. Anong ginagawa ko? Bulong niya sa sarili. Ngunit bago pa man siya makapag-isip pa, isang mahinang yabag ang narinig niya sa labas ng kanilang kubo. Agad siyang napatayo. Sa dilim ng gabi, dahan-dahan siyang lumabas, tangan ang lampara. At doon, nakita niya ang lalaking kanina pa niya napapansin sa sabungan. Nakatayo ito sa lilim, tila matagal nang naghihintay. Magandang gabi, malamig nitong bati. Hindi agad sumagot si Mateo. Ano ang kailangan mo? Lumapit ng kaunti ang lalaki, sapat upang masilayan ang kanyang mukha. Matanggos ang ilong, matalim ang mga mata, at may ngiting hindi madaling basahin. Ako si Don Emilio, pagpapakilala nito. At interesado ako sa manok mo. Napahigpit ang hawak ni Mateo sa lampara. Hindi siya ipinagbibili. Ngumiti si Don Emilio, ngunit ang ngiting iyon ay walang bahid ng kabaitan. Lahat ay may presyo. Hindi lahat, matatag na sagot ni Mateo. Sandaling natahimik ang lalaki, tila sinusukat ang kanyang kaharap. Alam mo ba kung gaano kalaki ang maaari mong kitain kung ipagpapatuloy mo ang ginagawa mo? Dagdag nito, kayang-kaya kung gawing sikat ang manok mo, hindi ka na maghihirap. Sa sandaling iyon, sumagi sa isip ni Mateo ang kanyang ina. Ang hirap nito sa paghinga, ang kahinaan ng katawan, ang kawalan ng sapat na gamot. Ngunit kasabay ng mga alaalang iyon ay ang mga salita ng duwende. Ang bawat biyaya ay may kaakibat na pagsubok. Hindi ko kailangan ng tulong mo, sagot niya sa wakas. Ngunit hindi nawala ang ngiti ni Don Emilio. Magbabago rin ang isip mo, mahinahon nitong sabi. At kapag nangyari iyon, hahanapin mo ako. Pagkatapos ay tumalikod ito at tuluyang naglaho sa dilim. Kinabukasan, mas maaga pa sa dati, ay gising na si Mateo. May kakaibang tensyon sa hangin. Habang pinapakain niya si Bagwis, napansin niyang mas agresibo ito kaysa dati. Ang mga galaw nito ay mas mabilis, ang mga mata ay tila may kakaibang apoy. Hindi ito basta panalo lang, bulong ni Mateo. May nagbabago. At hindi niya alam kung ito ba'y para sa ikabubuti o kapahamakan. Lumipas ang ilang araw at sunod-sunod ang kanyang mga panalo. Sa bawat laban, mas lalong humahanga ang mga tao. Ngunit kasabay ng paghanga ay ang pagdami ng mga matang nagmamasid, mga matang puno ng inggit, duda at kasakiman. Hindi na siya ang simpleng binatang pinagtatawanan. Siya na ngayon ang pinag-uusapan. Sa bawat panalo, nadaragdagan ang kanyang kita. Nakabili siya ng gamot para sa kanyang ina. Unti-unting bumubuti ang kalagayan nito. At sa unang pagkakataon, nakakita siya ng liwanag sa kanilang madilim na buhay. Ngunit, may kapalit. Isang gabi, habang nagpapahinga siya, muling nagpakita ang duwende. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito nakangiti. Lumalaki ang kapangyarihan, sabi nito. Hindi ba iyon ang gusto ko? Sagot ni Mateo. Tinitigan siya ng duwende. Ang tanong, kaya mo bang kontrolin ito? Hindi agad nakasagot si Mateo. May mga taong handang kunin iyan mula sa'yo, dagdag nito. At hindi sila magdadalawang isip na saktan ka. Biglang pumasok sa isip ni Mateo ang mukha ni Don Emilio. Ano ang dapat kong gawin?
Tahimik ang duwende sa loob ng ilang sandali. Pagkatapos ay sinabi nito, "Maghanda ka." At sa mga sumunod na araw, nagsimulang magbago ang takbo ng kanyang kapalaran. Sa likod ng bawat panalo, may unti-unting nabubuong panganib at sa anino ng kanyang tagumpay, may mga taong naghihintay lamang ng tamang pagkakataon. Isang gabi, habang pauwi siya mula sa isang laban, may mga yabag na sumunod sa kanya. Mabagal, tahimik, ngunit malinaw. Napahinto siya at sa sandaling iyon, naramdaman niya na hindi na siya nag-iisa. Huminto si Mateo sa gitna ng madilim na daan. Ang mga yabag na kanina pa niya naririnig ay biglang tumigil din. Isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa paligid, tanging ang mahinang ihip ng hangin at ang kaluskos ng mga dahon ang maririnig. Ngunit sa kabila nito, ramdam niya ang presensya ng iba. Hindi na ito simpleng pakiramdam lamang. Ito ay panganib. "Lumabas kayo," matatag niyang sabi, pilit pinipigil ang kaba. Walang sumagot. Ngunit sa susunod na sandali, may tatlong lalaking lumitaw mula sa dilim. Nakasuot sila ng madidilim na damit at ang kanilang mga mukha ay natatakpan ng anino. Isa sa kanila ang humakbang pasulong. "Ibigay mo na lang ang manok," malamig nitong sabi. Napahigpit ang hawak ni Mateo kay Bagwis. "Hindi." Maiksi, ngunit buo ang kanyang sagot. Nagkatinginan ang tatlo at bahagyang ngumiti ang nasa unahan. "Akala namin makikipag-usap ka pa," sabi nito. "Mukhang kailangan naming ipakita sa iyo ang seryosong paraan." Sa isang iglap, sumugod ang dalawa sa kanya. Napaatras si Mateo, pilit iniiwas si Bagwis sa anumang panganib. Hindi siya sanay sa laban. Hindi siya mandirigma. Ngunit wala siyang ibang pagpipilian. Sa gitna ng kaguluhan, biglang pumigla si Bagwis mula sa kanyang mga kamay. Tumalon ito sa lupa. At sa sandaling iyon, may nangyaring hindi inaasahan. Ang katawan ni Bagwis ay tila nagliwanag, ang kanyang mga mata ay nagningning ng mas matindi kaysa dati. At bago pa man makapaghanda ang mga lalaki, mabilis itong umatake. Isang matalim na galaw, isang iglap, at ang isa sa mga lalaki ay napaatras, napasigaw sa sakit. "Ano yan?" sigaw nito. Ngunit hindi na nakahabol ang iba. Sunod-sunod ang galaw ni Bagwis, mabilis, eksakto at tila may sariling isip. Sa loob lamang ng ilang sandali, ang tatlong kalaban ay napilitang umatras. Hindi ito normal, bulong ng isa. At hindi ito basta manok, dagdag ng isa pa, halatang nanginginig. Nang tuluyan silang umatras at naglaho sa dilim, nanatiling nakatayo si Mateo, hingal, pawis at puno ng gulat. Dahan-dahan niyang nilapitan si Bagwis. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, may isang tinig ang muling umaling aungaw. "Sinabi ko sa'yo, magsisimula na." Napalingon siya. Naroon ang duwende. Ngunit sa pagkakataong ito, mas seryoso ang anyo nito. "Hindi na ito laro, Mateo," sabi nito. "Pinasok mo na ang mundong hindi mo basta mababalikan." "Ano ang nangyari sa kanya?" tanong ni Mateo, tinuturo si Bagwis. "Ang kapangyarihan niya ay nagigising," sagot ng duwende. "At habang ginagamit mo yon, lalo itong lalakas." "Hindi ko hiniling ito," mahina niyang tugon. "Ngunit tinanggap mo," mabilis na sagot ng duwende. Natahimik si Mateo. Sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang may katotohanan ng mga salitang iyon. Ang mga lalaking iyon,
Dagdag ng duwende, hindi sila basta magnanakaw, sila ay mga tauhan ng isang taong matagal nang naghahanap ng ganitong kapangyarihan. Si Don Emilio, bulong ni Mateo. Tumango ang duwende. Hindi siya titigil. Biglang napatingin si Mateo sa direksyon ng kanilang kubo. Ang ina ko, isang malamig na takot ang bumalot sa kanya. Kung kaya siyang sundan ng mga taong iyon, hindi malayong madamay ang kanyang ina. Agad siyang tumakbo pauwi. Sa bawat hakbang, ang kanyang puso ay tila sasabog sa kaba. Pagdating niya, agad niyang binuksan ang pinto. Atay, hindi niya natapos ang kanyang sasabihin. Natagpuan niya ang kanyang ina na payapang nakahiga, natutulog. Walang bakas ng gulo, walang bakas ng panganib. Ngunit kahit ganoon, hindi pa rin nawala ang kanyang pangamba. Lumapit siya at marahang hinawakan ang kamay ng kanyang ina. Hindi ko kayo pababayaan, mahina niyang bulong. Ngunit sa loob-loob niya, alam niyang hindi na sapat ang pangakong iyon. Sa labas ng kubo, muling lumitaw ang duwende. Tahimik nitong pinagmamasdan si Mateo. At ngayon, sabi nito, kailangan mong pumili. Pumili ng ano? Tanong ni Mateo. Kung hanggang saan ka lalaban. Sa gabing iyon, hindi lamang si Mateo ang nagbabantay. Sa malayo, may mga matang muling nagmamasid, mas marami, mas mapanganib, at sa pagsikat ng araw, isang bagong pagsubok ang naghihintay. Hindi na lamang ito laban para sa panalo. Ito ay laban para sa buhay. Hindi na muling nakatulog si Mateo ng gabing iyon. Nakaupo siya sa tabi ng bintana, tahimik na pinagmamasdan ang unti-unting pagliwanag ng kalangitan. Sa bawat sandali, mas lalo niyang nararamdaman na ang kanyang buhay ay hindi na tulad ng dati. Ang simpleng paghahangad na mabuhay ng maayos kasama ang kanyang ina ay napalitan ng isang laban na hindi niya lubos maunawaan. Sa kanyang tabi ay si Bagwis, gising, alerto at tila may sariling pag-iisip. Hindi ka na tulad ng dati, bulong ni Mateo. At sa unang pagkakataon, tila ba may sagot siyang naramdaman, hindi sa salita, kundi sa presensya. Pagsikat ng araw, muling nagpakita ang duwende. Ngunit ngayon, hindi na ito nagkubli sa dilim. Tahimik itong lumapit kay Mateo, dala ang kakaibang aura na tila may mabigat na ibubunyag. Panahon na para malaman mo ang katotohanan, sabi nito. Tumingin si Mateo dito, seryoso. Anong katotohanan? Huminga ng malalim ang duwende, tila binabalikan ng isang matagal ng lihim. Ang manok na iyan ay hindi basta isinilang sa mundong ito. Napakunot ang noo ni Mateo. Ibig mong sabihin, matagal na panahon na ang nakalipas, simula ng duwende, may isang nilalang na nagbantay sa balanse ng kapangyarihan sa pagitan ng tao at ng mga nilalang na hindi nakikita. Isa itong mahiwagang tandang, isang tagapangalaga. Tahimik na nakinig si Mateo. Ngunit dahil sa kasakiman ng tao, hinangad nilang angkinin ang lakas nito. Maraming nagtangkang hulihin, kontrolin at gamitin ang kapangyarihan nito. At ano ang nangyari? Tanong ni Mateo. Nasira ang balanse, sagot ng duwende. At bago tuluyang mawala ang nilalang, iniwan nito ang kanyang dugo na muling isisilang sa tamang panahon sa tamang tagapag-alaga. Dahan-dahang napatingin si Mateo kay Bagwis. Tumango ang duwende. Siya ang isa sa mga tagapagmana ng kapangyarihang iyon. Hindi agad nakapagsalita si Mateo.
Ang lahat ng nangyayari, ang kakaibang lakas ni Bagwis, ang mga panalo, ang mga taong sumusunod sa kanya, unti-unting nagiging malinaw. Ngunit kasabay nito, mas lumalim ang kanyang pangamba. Bakit ako? Tanong niya, mahina. Dahil hindi ka sakim, sagot ng duwende. Sa simula, hindi mo ginamit ang manok para sa sarili mong kapakinabangan. Pinili mong alagaan ito, hindi pagsamantalahan. Napapikit si Mateo. Ngunit ngayon, ginagamit na niya ito para sa pera, para sa kaligtasan, para sa kanyang ina. Hindi pa huli ang lahat, sabi ng duwende, tila nababasa ang kanyang iniisip. Ngunit kailangan mong maging handa. Handa sa ano? Sa mas malaki pang laban. Sa mga sumunod na araw, mas naging seryoso si Mateo. Hindi na siya basta sumasali sa laban. Pinipili niya ang kanyang mga pagkakataon. Mas naging maingat siya sa bawat galaw, sa bawat taong lumalapit sa kanya. Ngunit kahit anong pag-iingat, hindi niya kayang pigilan ang paglapit ng panganib. Isang hapon, habang siya'y pauwi mula sa bayan, may isang batang lalaki ang lumapit sa kanya. "Kuya," mahina nitong sabi, inaabot ang isang pirasong papel. Napakunot ang noo ni Mateo. "Ano to?" "May nagbigay po para sa inyo." Kinuha niya ang papel at nang buksan niya ito, biglang bumigat ang kanyang pakiramdam. Isang maikling mensahe lamang ang nakasulat. "Kung mahal mo ang iyong ina, sumunod ka sa gusto ko." Sa ibaba, isang simbolo. Ang parehong marka na nakita niya sa suot ng mga lalaking umatake sa kanya. Nangangatog ang kanyang kamay. Hindi na ito simpleng banta. Ito ay isang babala. Bigla niyang narinig ang tilaok ni Bagwis, malakas, matalim, at puno ng babala. Para bang may paparating. At sa likod ng kanyang isipan, isang katotohanan ang unti-unting sumisibol. Na ang laban na ito ay hindi na lamang tungkol sa kanya. Sa gabing iyon, muling nagpakita ang duwende. Ngunit bago pa man ito makapagsalita, nauna si Mateo. "Ano ang dapat kong gawin?" Tinitigan siya ng duwende. At sa pagkakataong iyon, wala na ang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. "Lumaban ka," sagot nito. Ngunit ang laban na iyon ay hindi na laban sa sabungan, kundi laban sa mga taong handang gawin ang lahat upang makuha ang kapangyarihang hawak niya. Mabigat ang bawat hakbang ni Mateo habang tinatahak ang daan pauwi. Mahigpit ang hawak niya sa papel na naglalaman ng banta. Sa simpleng mensahe nito ay tila may nakatagong panganib na hindi niya kayang ipagsawalang bahala. Hindi na ito tulad ng dati na laban lamang sa sabungan. Ito ay laban na may kasamang buhay na nakataya. Pagdating niya sa kanilang kubo, agad niyang sinilip ang kanyang ina. Tahimik itong nakahiga, ngunit mapapansin ang bahagyang paggalaw ng dibdib, mahina ngunit buhay. Dahan-dahan siyang lumapit at naupo sa tabi nito. "Inay," mahina niyang bulong, "hindi ko po kayo pababayaan." Ngunit sa pagkakataong iyon, ang kanyang pangako ay hindi na lamang simpleng salita. Ito ay paninindigan. Lumabas siya ng kubo, dala ang mabigat na desisyon. Sa ilalim ng puno o kung saan madalas magpakita ang duwende, muli siyang tumigil. Hindi siya naghintay ng matagal. Unti-unting lumitaw ang maliit na nilalang, tila inaasahan na ang kanyang pagdating. "Nabasa mo na," sabi nito. Tumango si Mateo. Hindi na ito basta babala, totoo na ang panganib. "Matagal na itong totoo," sagot ng duwende.
Ngayon mo lamang naramdaman. Napabuntong hininga si Mateo. Ayokong madamay ang aking ina. Kung ganoon, sagot ng duwende, kailangan mong maging mas malakas kaysa sa takot mo. Tahimik na napatingin si Mateo kay Bagwis. Ang manok ay tila nakikinig, alerto, handa at may kakaibang tapang na sumasalamin sa kanyang amo. Kung lalaban ako, sabi ni Mateo, kailangan kong siguraduhin na matatapos ito. Tinitigan siya ng duwende. Walang laban na madaling matapos, ngunit may laban na kailangang harapin. Kinabukasan, hindi na nag-aksaya ng oras si Mateo. Sinundan niya ang utos sa sulat. Sa isang lumang istruktura sa gilid ng kagubatan, isang lugar na tila matagal nang pinabayaan, naroon ang kanyang hantungan. Tahimik ang paligid, walang ibang tao. Ngunit ramdam niya, may nagmamasid. Alam kong nandito ka, malakas niyang sabi. At mula sa dilim, unti-unting lumitaw si Don Emilio. Kasunod ang ilang lalaki na pamilyar na kay Mateo ang mga umatake sa kanya noong nakaraan. Magaling, sabi ni Don Emilio, may bahagyang ngiti. Hindi ka tumakas. Nasaan ang ina ko? Agad na tanong ni Mateo. Bahagyang tumawa ang lalaki. Kalma, hindi pa namin siya ginagalaw. Pa, galit na ulit ni Mateo. Pero kaya namin, malamig nitong dagdag. Napakuyo mang kamao ni Mateo. Ano ang gusto mo? Diretsong tumingin si Don Emilio sa kanya. Ang manok, tahimik. Mabigat. Diretso. Iyon lang, tanong ni Mateo, pilit kinokontrol ang emosyon. Iyon lang, sagot ni Don Emilio, at matatapos ang lahat ng ito. Napatingin si Mateo kay Bagwis. Sa loob ng ilang sandali, tila huminto ang oras. Ang lahat ng pinagdaanan niya. Ang lahat ng pinaglaban niya. Ang lahat ng pinanghahawakan niya. Nasa isang desisyon. Kung ibibigay ko siya, mahina niyang sabi, iiwanan mo kami ng tahimik? Walang hahabol, walang manggugulo, sagot ni Don Emilio. Tahimik na lumuhod si Mateo. Maraang hinawakan si Bagwis. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang bigat ng paghihiwalay. Pasensya ka na, bulong niya. Ngunit sa sandaling iyon, may kakaibang nangyari. Si Bagwis ay hindi gumalaw. Sa halip, ang kanyang mga mata ay tumingin kay Mateo. Matatag, parang may sinasabi. At doon, naunawaan ni Mateo. Hindi ito simpleng alagang hayop. Ito ay kasama. Isang nilalang na nagtitiwala sa kanya. Dahan-dahan siyang tumayo at tumingin kay Don Emilio. Hindi ko siya ibibigay. Nawala ang ngiti sa mukha ng lalaki. Pag-iisipan mo pa ba? Malamig nitong tanong. Hindi na, sagot ni Mateo. Hindi ko ipagpapalit ang tama para sa takot. Sa isang iglap, nagiba ang hangin. Kung ganoon, sabi ni Don Emilio sabay kibit ng kamay, kunin ninyo. Sumugod ang mga tauhan nito. Ngunit handa na si Mateo. Hindi na siya ang dating takot at nag-aalinlangan. Sa pagkakataong ito, buong puso siyang lalaban. Biglang pumailan lang si Bagwis. Muli nitong inilabas ang kakaibang lakas. Mas maliwanag, mas matindi. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lamang ito laban ng manok. Ito ay laban ng paninindigan. Sa gitna ng kaguluhan, naramdaman ni Mateo ang presensya ng duwende. Hindi man niya ito makita. Alam niyang hindi siya nag-iisa. At habang naglalaban ang dalawang panig,
Isang katotohanan ang tuluyang naging malinaw na ang tunay na lakas ay hindi nagmumula sa kapangyarihan, kundi sa tapang na ipaglaban ang tama. Ngunit sa likod ng laban na iyon, may mas malalim pang lihim na hindi pa nabubunyag, at ang laban na ito, simula pa lamang, umaling-aungaw ang sigawan sa loob ng lumang gusali. Ang mga tauhan ni Don Emilio ay sunod-sunod na sumugod kay Mateo, ngunit hindi na siya ang dating binatang walang laban. Sa bawat galaw niya ay naroon ang determinasyon, hindi para sa sarili, kundi para sa kanyang ina at sa nilalang na pinili niyang ipaglaban. Si Baguis ay tila naging liwanag sa gitna ng kaguluhan. Ang kanyang mga pakpak ay kumikislap sa bawat pagaspas at ang kanyang galaw ay hindi na maipaliwanag ng karaniwang isip, para bang may mas malalim na puwersang gumagabay sa kanya, isang kapangyarihang matagal nang natutulog, ngayon ay ganap nang nagigising. Hindi ito maaari, bulong ng isa sa mga tauhan ni Don Emilio habang napaatras. Ngunit hindi pa tapos ang laban. Sa gitna ng kaguluhan, biglang tumaas ang boses ni Don Emilio. Tama na. Agad na tumigil ang kanyang mga tauhan. Isang malamig na katahimikan ang bumalot sa lugar. Dahan-dahang lumapit si Don Emilio, ang kanyang mga mata ay nakatutok kay Baguis. Ngayon ko lang nakita ang ganitong uri ng kapangyarihan, sabi niya, tila namamangha ngunit may halong kasakiman. Mas lalo kitang kailangan. Napahigpit ang hawak ni Mateo kay Baguis. Hindi mo siya makukuha. Ngunit sa pagkakataong iyon, hindi na ngumiti si Don Emilio. Sa halip, isang maliit na sisidlan ang inilabas niya mula sa kanyang bulsa. Isang madilim na bagay na tila may sariling buhay. Ayokong gawin ito, sabi niya, pero pinili mo ang landas na ito. Biglang nagbago ang hangin. Ang paligid ay tila lumamig. Ang liwanag ay unti-unting nagdilim. At mula sa sisidlan, may usok na lumabas. Makapal, mabigat, at may dalang presensya na hindi likas sa mundong iyon. Napaatras si Mateo. Ano yan? Ngunit bago pa siya makakuha ng sagot, may isang anyong nabuo mula sa usok. Isang aninong nilalang, walang malinaw na hugis, ngunit ramdam ang bigat ng kapangyarihan nito. Sa sandaling iyon, biglang nagpakita ang duwende sa tabi ni Mateo. Hindi mo dapat hinayaan na umabot sa ganito, sabi nito, may bahid ng pag-aalala. Ano yan? Tanong ni Mateo, hindi inaalis ang tingin sa nilalang. Isang bagay na hindi dapat pinakawalan, sagot ng duwende. Ginagamit niya ang kapangyarihang hindi niya nauunawaan. Tumawa si Don Emilio. Kapangyarihan? Hindi ko kailangang unawain, sabi niya. Ang mahalaga, akin ito. Unti-unting lumapit ang aninong nilalang. Ang bawat galaw nito ay tila nagpapabigat sa hangin. At sa bawat hakbang, naramdaman ni Mateo ang takot na hindi niya pa kailanman naranasan. Ngunit sa sandaling iyon, biglang pumailan lang si Baguis. Isang malakas na tilaok ang umaling-aungaw. Hindi ito katulad ng dati. Mas malalim, mas makapangyarihan. At sa isang iglap, isang liwanag ang sumabog mula sa kanyang katawan. Napapikit si Mateo sa tindi ng liwanag. Ngunit nang muli siyang tumingin, nakita niya ang hindi niya inaasahan. Si Baguis ay tila nagbago. Ang kanyang anyo ay mas maliwanag, mas maringal,
Ang kanyang presensya ay hindi na lamang sa isang karaniwang manok, kundi isang nilalang na may kapangyarihang lampas sa pangkaraniwan. Napaatras ang aninong nilalang, para bang natatakot. Ngayon mo pa lamang nakikita ang tunay niyang anyo, sabi ng duwende. Hindi makapaniwala si Mateo. Bagwis, ngunit hindi pa tapos ang lahat. Galit na galit si Don Emilio. Hindi ako matatalo, sigaw niya. At sa isang iglap, inutusan niya ang nilalang na umatake. Sumugod ang anino. Ngunit sa pagkakataong iyon, hindi na umatras si Mateo. Sa tabi niya, si Bagwis, hindi na bilang simpleng alaga, kundi bilang kasama sa laban. Sa pagsalpok ng liwanag at dilim, nabuo ang isang labanan na magtatakda ng kapalaran nila. Hindi na ito laban para sa pera. Hindi na ito laban para sa karangalan. Ito ay laban para sa katotohanan, para sa kalayaan, at para sa puso na piniling lumaban kahit natatakot. At sa gitna ng liwanag, isang bagong lakas ang isinilang. Nagbanggaan ang dalawang puwersa, liwanag at dilim. Ang anyong nilikha mula sa usok ay sumugod ng buong lakas. Ang presensya nito ay parang nagpapabigat sa bawat paghinga. Ngunit sa harap nito ay si Bagwis, nagliliyab sa kakaibang enerhiya, tila isang nilalang na isinilang upang tumayo laban sa kadiliman. Sa gitna nila ay si Mateo. Hindi na siya umatras. Hindi na siya nag-alinlangan. Sa unang pagkakataon, hindi na takot ang nangingibabaw sa kanyang puso, kundi tapang. Hindi ka nag-iisa, mahinang sabi ng duwende sa kanyang tabi. At sa mga salitang iyon, may lakas na dumaloy sa kanyang buong pagkatao. Muling sumugod ang aninong nilalang. Ngunit sa pagkakataong ito, sinalubong ito ni Bagwis. Isang malakas na tilaok ang umaling-aw-ngaw kasabay ng pagputok ng liwanag mula sa kanyang katawan. Ang liwanag ay hindi lamang basta ningning. Ito ay tila may layuning linisin ang kadilimang bumabalot sa paligid. Nag-iba ang anyo ng hangin. Ang lupa ay bahagyang yumanig. At sa gitna ng banggaan, unti-unting umatras ang anino. Hindi maaari, bulong ni Don Emilio, halatang hindi makapaniwala. Ang kumpiyansang kanina ay malinaw sa kanyang mukha ay napalitan ng pagkabalisa. Ngunit sa halip na umatras, mas lalo niyang hinigpitan ang hawak sa sisidlan. Hindi ako papayag na mawala ito sa akin, sigaw niya. Sa sandaling iyon, tila mas lumakas ang aninong nilalang. Mas naging mabigat ang presensya nito. Mas naging mapanganib. Napaatras si Mateo. Bakit parang lumalakas siya? Tanong niya. Dahil pinapakain siya ng kasakiman, sagot ng duwende. Habang mas lalo niyang pinipilit kontrolin ito, mas lalo itong nagiging mapanganib. Napatingin si Mateo kay Don Emilio at doon niya nakita, hindi lamang ito isang lalaking sakim. Ito ay isang taong nalamon na ng sariling pagnanasa. Hindi na ito tungkol sa manok, bulong ni Mateo. Ito ay tungkol sa kanya. Sa gitna ng kaguluhan, napansin ni Mateo ang isang bagay. Ang sisidlan. Ang pinagmumulan ng anino. Kung mawawala iyon, sabi niya, halos sa sarili. Ngunit bago pa man siya makakilos, biglang sumugod ang anino sa kanya. Mabilis, mabigat, at walang awa. Napapikit si Mateo. Ngunit bago pa man siya tamaan, may isang liwanag ang humarang, si Bagwis. Tinanggap nito ang buong lakas ng pag-atake.
Ngunit hindi ito umatras. Sa halip, mas lalo itong nagliwanag. Hindi na sapat ang lakas niya lamang, sabi ng duwende. Kailangan ka niya. Napamulat si Mateo. Ako? Ang kapangyarihan niya ay konektado sa'yo, sagot ng duwende. Hindi siya lalaban ng buo kung hindi mo siya sasamahan. Sa sandaling iyon, naunawaan ni Mateo. Hindi siya basta tagamasid, hindi siya basta may-ari. Siya ay bahagi ng laban. Dahan-dahan siyang tumayo. Hindi na nanginginig, hindi na nagdadalawang isip. Kasama mo ako, sabi niya kay Bagwis. At sa sandaling iyon, may kakaibang enerhiya ang dumaloy mula kay Mateo patungo sa kanyang kasama. Ang liwanag ni Bagwis ay mas lalong lumakas, mas naging malinaw, mas naging buo. Sumugod silang dalawa, hindi bilang tao at hayop, kundi bilang dalawang puwersang nagkakaisa. Diretso silang tumungo kay Don Emilio. Hindi mo ito pag-aari, sigaw ni Mateo. Tinangka ng lalaki na kontrolin ang anino. Ngunit huli na, sa isang mabilis na galaw, tinamaan ang sisidlan at ito'y nabitawan. Bumagsak ito sa lupa at nabasag sa isang iglap. Nawala ang anino, parang usok na tinangay ng hangin. Tahimik, biglaan, ganap, napaupo si Don Emilio, hindi makapaniwala. Hindi ito maaari. Habang unti-unting bumabalik ang liwanag sa paligid, napansin ni Mateo ang pagbabago. Ang bigat sa hangin ay nawala. Ang takot ay unti-unting napalitan ng katahimikan. Si Bagwis ay bumalik sa kanyang normal na anyo. Tahimik, ngunit buhay. Dahan-dahang lumapit si Mateo at kinuha ito. Salamat, bulong niya. Sa kanyang likuran, naroon ang duwende. Ngunit sa pagkakataong ito, may kakaibang kapayapaan sa kanyang mukha. Natapos mo ang isang bahagi ng laban, sabi nito. Isang bahagi? Tanong ni Mateo. Tumango ang duwende. May mga kapangyarihang hindi basta nawawala at may mga taong hindi basta sumusuko. Napatingin si Mateo kay Don Emilio. Tahimik, natalo, ngunit hindi tuluyang nawala ang kanyang presensya. At sa sandaling iyon, naunawaan ni Mateo, ang laban na ito ay hindi pa ganap na tapos. Ngunit sa ngayon, may isang bagay siyang napatunayan, na ang liwanag ay kayang manaig. Tahimik ang paligid matapos ang laban. Ang dating mabigat na hangin ay napalitan ng kakaibang kapayapaan, ngunit hindi nito tuluyang nabura ang bigat na iniwan ng mga pangyayari. Nakaupo si Mateo sa lupa, hawak si Bagwis habang pinagmamasdan ang unti-unting pagliwanag ng kalangitan. Sa unang pagkakataon, matapos ang lahat, nakahinga siya ng maluwag. Sa di kalayuan, naroon si Don Emilio. Tahimik, wasak ang kanyang kumpiyansa. Ngunit sa kanyang mga mata ay nananatili ang apoy, isang apoy na hindi madaling mawala. Hindi pa ito tapos, mahina nitong bulong bago tuluyang tumayo at maglakad palayo, kasama ang natitirang mga tauhan. Hindi na siya pinigilan ni Mateo. Alam niyang ang tunay na laban ay hindi nagtatapos sa isang pagkatalo. Pinili mong huwag siyang habulin, sabi ng duwende na muling lumitaw sa kanyang tabi. Hindi ko na kailangan, sagot ni Mateo. Hindi lahat ng laban kailangang tapusin sa paghihiganti. Ngumiti ang duwende.
At doon ka naiiba. Dahan-dahang tumayo si Mateo. Ang kanyang katawan ay pagod, ngunit ang kanyang puso ay mas malinaw kaysa dati. Hindi na siya ang batang takot at naguguluhan. Isa na siyang taong marunong pumili at handang panindigan ang kanyang pinili. Matatapos na ba ang lahat? Tanong niya. Tahimik na tumingin ang duwende sa paligid. Ang ilang laban ay nagtatapos, sagot nito. Ngunit ang kapangyarihan ay nananatili. Napatingin si Mateo kay Bagwis. Ngayon tila isa na lamang itong karaniwang manok. Tahimik, payapa. Ngunit alam niya, hindi ito basta mawawala. Hindi ko na siya gagamitin sa sabong, sabi ni Mateo. Sigurado ka? Tanong ng duwende. Oo, sagot niya. Hindi ito ang dahilan kung bakit siya ibinigay sa iikin. Sandaling natahimik ang duwende. Pagkatapos ay tumango. Kung ganoon, natutunan mo na ang pinakamahalagang aral. Alin iyon? Na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa panalo, sagot nito, kundi sa kung paano mo ginagamit ang kapangyarihang hawak mo. Sa mga sumunod na araw, unti-unting bumalik sa normal ang buhay ni Mateo. Hindi man ganap na nawala ang hirap, ngunit nagbago ang kanyang pananaw. Hindi na siya umaasa sa mabilis na paraan upang makaahon. Sa halip, mas pinili niyang paghirapan ang bawat hakbang. Ang kanyang ina ay unti-unting gumaling. Sa tulong ng mga gamot na kanyang nabili at ng pag-aalaga niya, muling nagkaroon ng sigla ang dating mahinang katawan nito. At sa bawat ngiti ng kanyang ina, nararamdaman ni Mateo na tama ang kanyang pinili. Isang hapon, habang siya ay nagtatrabaho sa bukid, narinig niya ang pamilyar na tinig. Natapos mo ang iyong unang pagsubok. Napalingon siya. Naroon ang duwende. Ngunit sa pagkakataong ito, mas malinaw, mas maliwanag. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ni Mateo. Ang kapangyarihang hawak mo ay hindi aksidente, sagot nito. Ikaw ay pinili. Pinili para saan? Ngumiti ang duwende. Para bantayan ang balanse. Napatingin si Mateo sa malayo, sa malawak na bukirin, sa tahimik na kalangitan. Sa unang pagkakataon, hindi na siya natakot sa hinaharap. Kung ganoon, sabi niya, handa ako. Unti-unting nawala ang duwende. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na yon misteryo, kundi isang paalala. Habang papalubog ang araw, nakaupo si Mateo sa harap ng kanilang kubo kasama ang kanyang ina at si Bagwis. Tahimik, payapa, ngunit puno ng kahulugan. Dahil sa likod ng lahat ng pagsubok, may isang katotohanang nananatili na ang kapalaran ay hindi lamang tinatanggap. Ito ay pinipili. At si Mateo, pinili niyang maging liwanag